expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Okay, we're here again. Yes, good afternoon, Mga everybody. brothers from the SRB. Yes. Brad Ako na ba? Ronnie, yeah. Yes. Ikaw na sa gitna eh. Magandang hapon sa inyo, siyempre, Ronnie Akal. At kasama rin siyempre si Kari at Brad Dominic. Isang oras po kami, huwag nyo kaming huwag kayong kakalas. At maganda po ang ating programa dahil nga ang pag-uusapan may kinalaman siyempre sa physical, sa development, ang ating magagiting na Brad sa Cebu. Oo nga eh. Yeah. Anyway, I'm Kari Lasso. I'm here back to DWBL. 12:42 a.m. Please, before I open it up, we will be asking them. Sana panoorin nyo kami sa YouTube at Also sa Facebook. Yeah, but the thing there is sa YouTube na mag-subscribe na kayo. Yes, You have to subscribe para lahat makikita nyo kami ngayon. Yeah, Dominic, you want to say something? Good afternoon sa lahat. At yung mga nagsubaybay sa amin lagi. Yeah. No? At abangan nyo kasi marami kami mga pag-uusapan dito. At saka marami rin mga plan items. Marami tayong pag-uusapan talaga Maraming nito. blind items. Iba ngayon. Parang Oo. showbiz pala yan, ha? Yes. Blind item. Plan item. But I think si Brad Ronnie, you want to say something about the media from Cebu group? Yes, dahil nga sila ang guest natin. Oo. In fact, nandiyan na ating Brad Junil eh. Yeah, okay. Papasukin natin. At pero bago yan siguro, tatalakayin natin. Yung ngayong minsan tinatalakay natin, Sir Kari, yung binabanatan mo, sabihin ko sa binabanatan. Dahil nga sa ginawa ng DPWH, dyan sa Barangay Masambong na hinukay nila 2018 hanggang ngayon, hindi pa nila natatakpan ang talagang trahedyang nangyari, isang bata patay na lunod. Papalabasan na natin yung video. Kaya lang, i-open ko na yung video. Ang lumalabas Engelbert Humperdinck. Ewan ko anong ginawa ng kung sino man gumawa niyan. Kaya susunod palabas natin bago natin talakayin. At i-guess din natin siguro si Ray Dignas. Pero not now. Dahil nga siyempre, wala yung video para makita nila. Mayroon pala ng batay, ha? Mayroon Grabe patay. naman talaga. Kaya No? nga, dapat tinakpan na nila yan. iwanan. That project has been authorized to start last 2018. 3 years pa. 3 years ago. 2018 pa pala yun, ha? Ang sabi daw kasi sir, Brad Dominic, wala na daw yung pondo. Hindi, gagawa bang... Ni-realign. ni-realign. Dapat iayos nila yan. Alam mo, yung nakakaintindi, akala nila, pag inaprobahan na sa budget yan, andyan na yan. Dapat tapusin. Oo, diba? tapusin yan. Oo. Kaya Pag tama ni- sir, Oo. na-realign yung budget. Kaya wala ng pondo para pagtakpan yun. Ang nakakalungkot, may namatay. Naku. So, sinong mananagot dyan? Administrasyon. Yeah. Nadamay tuloy si President Bongbong dahil hindi naman yun sa kanya nag-upisa yan eh. Oo. 2018 nung binungkal yan eh. Oo. Kaya, yung hirap naman ng ganyan. Oo. Kaya nga. Yung Sa- basic engineer dapat, ang Oo. tanungin muna dyan para malaman natin. ang nakakaano din dito sa bagay na yung batang yan, who knows, baka maging superstar sa sports yan, di ba? Kasi kasi kaya ko sinabi, may ano pa yan eh. super sports ngayon ang pag-uusapan natin eh. Yes. Siguro doon na tayo. Okay. Ayan. Sige, Yeah. Brad Junel, ipasok na natin. Yung slides muna. First of all, may slides tayo. Yeah. Panoorin natin, Brad Junel, yung slides na may kinalaman sa ano na rin, yung mga ginagawa ninyo. Ano yan no? Soccer football. I used to play before kasi soccer.
Ayan na. Sige, Brad Junel, pasok na. Ayan na, nakita na natin. Ayan. Yeah, Brad. Yeah. Hi. Brad Junjun. Hi, good afternoon po. At may kasama siya ng dalawa sa... Sige, magpakilala kayo. Isa-isa. Yung sounds niya, medyo wala yung sounds ah. Ha? Nakamute ata kayo. Nakamute kayo? Baka nakamute kayo. Hindi namin kayo marinig. Okay. Magandang hapon again sa inyo, mga Brad, Sir, Carilazo. I'm Coach Jun, the head coach of the football program here in Don Bosco's Liloan, Cebu. So I have here, sama ko dito yung dalawang mga grassroots trainers namin. Aha. No? Sila yung sa development program. Yeah. And currently, Brad McCoy is having a tune-up game against Ateneo de Cebu. So right now, nag-coach siya ngayon doon. So ongoing pala yung games nila. Kaya Okay. hindi nakasama si Brad McCoy. Sana manalo Manalo. Sige lang, continue. Positive. Yeah, go ahead. Ano, sir? Alam mo, kakat ko ha. Alam mo, pag sinabing Don Bosco kasi, alam mo yung Don Bosco Mandaluyong? Kaya nag-umpisa yung panahon ng football. Don Bosco, Don Bosco, yan. Yung mga kilala ko dyan, yung kapatid, the youngest brother of ni Greg Unasan. Colonel Unasan, football player yun. Yung Don Bosco. And also yung kapatid Chris Cruz. Yeah. Si Jerry Cruz. Football player din yun. Yeah. Kasama ni Greg Unasan, yung kapatid ni Greg Unasan. Kaya sikat ang football dyan sa banda rito sa Don Bosco. Oo, magaling manipa. Totoo yan. Oo. Totoo yan. Mamaya marami kasi. Hindi, kahit na rin, Usapan natin yan. hindi, kahit na rin ako, Sir Cari, Brad Dominic, yung nagkaroon ng kaklase, lumipat sa UAE, galing siya Don Bosco. Kapatid niya, naging Miss Philippines din eh. Yung si Leonardo Evangelista, yan, taga New Manila. Ayan, pagdating sa football, tinuturoan kami kasi ang laki ng sa bahay nila, ang laki ng space. Wala kaming alam kasi siya talaga sa Don Bosco. Galing sa football. Yeah. So, would you kindly tell us about your task now? Katulad ngayon, nakipaglaban pa lang Don Bosco against Ateneo de Cebu. So our organization here in Cebu actually catering those children who are less fortunate. That's good. So parang sapay ng pag-ahon ng buhay, nandito yung football. Para yung football is our hope. Yung ganon. So the origin of this is, meron kasing Don Bosco Boys Home dito. Hindi ito private school. Iba to sa mga Don Bosco schools. And they're catering orphans, children who are abandoned, who are economically poor. So doon yung nag-start. Ano yung kadalasan yung mga short ng mga bata. So hindi talaga mag-improve sa basketball. So here pumasok yung football. Oo. So doon, nagsimula doon yung football. And then football also is one way, parang passport nila or ticket nila para makapag-aral ng college or kolehiyo. Correct. And in fact, we can now recruit them as member of the SRB. At the same time. At the same time, yeah. That's Yun good. yung hidden no? So ngayon, mga brads, pumasok itong tinawag nating mental health program nila Brad Abby. In fact, ginawa nila yung football to control the regression of the CICL, those children in conflict with the law. So parang football ang tinatayang nila na activity. No, para mas makontrol pa yung aggression ng mga bata. So yun yung program dito. And here comes, meron natin po yung school ng DepEd, which is tinawag naming St. John Bosco Kutkut National High School. So tatlong mga agencies together. So yun. But we are focusing on football.
Kasi yun yung strength namin dito. No? Yan. Good, that's And then, nice. pagpasok ng SRB, tapos ano yung mga itinuro sa atin ng ating kapatiran, doon ko na integrate sa training. The That's never good. quit. That's nice. That's So, nice. yun. Oo. And never quit. Incorporate mo, di ba, yung ating principles, doon sa sports. Yan. Actually, related yan di ba? Kasi siyempre, Yes. talagang ano ng target ng kapatiran yung development ng yung Kabataan, kabataan, Alam mo, I might have to tell you this. I have been a director ng Department of Youth and Sports Development under the Secretary Duavit, Gilberto Duavit. I was one of the directors then. No, alam mo pagka ganyan ang laking bagay para sa mga kabataan. Nabibigyan natin ng pagkakataon ng mga kabataan natin. May align natin sa sports. Oo, kailangan yan. Kaya nga nakilala ko rin si Marcos noong araw dahil siya sa Kabataan Barangay. Yan din ang trust niya. Yung sa Kabataan Barangay kasi noong araw, panay sa sports. Sports, saka pag-aaral. Yeah. Magandang bagay yan. Laking tulong yan para sa ating mga kabataan. So, I would like to congratulate you, Brad. Talagang kailangan yan. Pag-igihan mo yan at turuan sila ng football. Kasi nung araw hindi lang naman magandang football kasi. Nung araw kasi, pinag-uusapan namin parati, basketball. Hindi naman tayo tumatangkad Totoo. yung mga kalaban natin. Walang potential walang potential. Tatangkadan. Hindi ka tulad ng football. Talagang panlaban talaga natin ng football Oo. May may idol ako sa football dati. Si Pele. Yung nasa Magaling. Italy. Peru. Peru, Ako naman si Ronaldo. Yung the best player yan, di ba? Si Ronaldo. Hindi si Akala. If you watch football international, isang group ang tawag nito Serbia, baka Serbia. Baka Serbia. Yeah. Initial niya Tingnan natin siya. Baka meron pa siya ikikwento sa atin para sige lang dyan. Kailangan para may sound na humano sa inyo. Baka dapat na hilaan. Meron nag-feedback kasi. Merong nakakasingit na nagsasalta. Yung mga cellphone naman namin, naka-mute Sige lang. Go ahead, Brad. Go ahead. Ano po, Brad? Ayan na, okay na. Yeah, Okay na that's sound. nice. We can hear you now. Continue? Continue. Yeah. Ayun. Continue. Ayun, so, yun, sabay po sa pagturo namin ng football, sinali din namin yung youth formation po nila. No, hindi lang puro football kasi parang anong tawag nito? Ginagamit lang namin yung football para maka-continue sa life, sa study. No, yun. So, yun yung sinabi ko, ini-integrate namin ang the never quit attitude sa mga bata dito. Kasi again, Principle natin yan, Parang di isang ba? motivation yun. Oo. So yung youth formation at saka values, malapit din naman dito yung yung church So parang sabay dito, no? Nag teamwork yung yung coaches, teachers at saka yung mga pare. Oh, yeah. Pare sa mga pastor. So sa amin pare, yung priest talaga, no? Yan, so Don Bosco kasi, Don Bosco. Oo. So yun yung kagandahan dito, no? Para siyang may anong tawag dito? May cycle, no? Hindi lang puro physical, meron ding spiritual at saka moral. So yun yung itinuro natin sa mga Papasok. bata. Brad, if I may cut you, papasok na yung good manners and right conduct. Yan ang paborito ni Sir Kari. Pag last Sa 5 mga- minutes ng programa, Mga always. kabataan natin. Ayun, Oo. yung 13 jewels natin.
Yan, Super kailangan natin. Kailangan natin sa mga kabataan yan. You can inject that ideas para sa mga kabataan Tsaka natin. sir, ang totoo, ang tayo yung di ba, part natin yung tripartite, di ba? So, spirit tsaka yung body. Yeah. Kaya hindi mo lang pagyayamanin yung body through sports, kundi yung spiritual din. At saka yung ating soul, di ba? Ganun lang yan eh. Baka magpadala ako dyan ng sa Cebu. Meron kasi akong nakita kahapon na when I went around. Pero makita ko muna yung project nila. Yung, I mean, Yes. yung katulad yung pare, sabihin niyo yung sa Good Manners. I'm sorry, but I'll be discussing that later. Sige. Pero Brad, ako, go ahead. tanong ko sa iyo, Brad Junjun, is there a way na makapagturo ka sa mga kapatiran natin, hindi lang sa Cebu? Kunyari, yung sa San Pablo, dahil sa San Pablo, di ba? Ay, not only San Pablo, yung mga dyan. Marami dito sa Okay. Metro Manila. Pwede bang palawakin mo yung horizon? Hindi lang sa Cebu or hindi lang dyan sa Visayas? Kahit sa Luzon, saka sa Mindanao. Ano po, Brad? Para ang iyong kaalaman sa pagtuturo, science sa pagtuturo, ma-share mo naman sa ibang council o chapter o kahit na hindi sa ibang lugar, Okay. sa Metro Manila. Manila. O pwede naman po to. Actually, ngayon, we're having a tie-up with Kaysay chapter sa Balamban, ibang probinsya ng Cebu. No, meron din silang football team. In fact, nag-organize din kami ngayon to ng Saraba FC. Wow. No, Saraba Football Club. Kasi kadalasan ng mga brats natin dito sa Kailamda, Liluan, football players. Good, No, mga football players. And then, pwede rin. Actually, we are extending our service to the neighboring school, which is the elementary public school, because sa school namin dito, in fact, we are in the school right now, we are only catering high school. So now, we are extending it outside the campus para po ma-adapt po namin yung public school na elementary. Sila po yung grassroots namin. Doon po nag-start. Para kumbaga pa, nursery. No? Doon po kami But if given a chance and privilege to extend this outside Cebu, it would be a pleasure, no? Kung may programa po na mag-ano tayo sa outside Cebu. Marami po kaming coaches dito. Coordinate galing with local naman. government. Baka pwede Oh, naman. dapat, Yeah. makipag-coordinate tayo sa yes, so dahil importante sa lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Oo. Para wag malulunod ang kabataan sa mga masasamang gawain, bisyo, di ba? Mag-concentrate na lang dyan sa sport, lalo na football kasi may chance tayo internationally pagdating sa football eh. Yung basketball medyo side na natin yan, di ba? Wala tayong chance dyan eh. Yun, may kinuha na yun sa mga matatangkad yung basketball eh. So, kinuha lang namin yung mga less, no? Talented sa height. So, dito na kayo sa football. Speed lang yung kailangan namin eh. Speed. Brad, sa ginagawa ninyo, is it possible, Sir Kari, Brad Dominic, someday, yung national team natin, baka maging marami dyan, member ng SRB, no? Pwede sa ginagawa ninyong yan. Sir Kari? Yeah. Totoo yan. Malaking bagay. Malaking maitutulog yan sa ating mga kabataan. Nako, lalo sa Metro Manila. Alam ko mga school na nasa football soccer. UST is one of them and Lasal. Kasi meron din. Meron. Then more on international British school. Ang problema lang kasi sa football, kailangan ng field talaga dyan, di ba? Unlike basketball, may mga half court. I used to play football dati. Ba? Pero ang buhay talaga nung sa goalie. Ayan, Brad Junjun, narinig mo? Naglalaro dati ng football. Ako, challenge ko. One-on-one kayo. One-on-one? Pwede pa naman. Goalie lang ako. Goalkeeper. Kasi ang buhay naman ng football nasa goalie.
Yung hindi ka mapasukan, ikaw yung tagatanggap ng suntok ng bola. Alam ko yung goalie yung nandun lang sa para sa ring. Oo, di ba? yan ang nagtapunan. Alam ko nakarinig mo yun, di ba? Sabi napansin mo ba? Lahat naglalaro, and sabi mo, yung samantalang siya, yung pala yun yung goalie. Sige, Brad Dominic, alam ko lang, baka may mga tanong ka sa bagay na yan. Wala naman. Kasi sa ngayon Ang tanong ko, Brad, gaano Yes, Brad. katagal bago maging talaga marunong yung mga kamag-anak tinuturuan ninyo? Ano, Brad? Gaano katagal bago talagang magkaroon sila ng skills para lumaban sa mga football games? Ganon. Kasi, tol, dapat kasi, yung concept niyan, dapat simula ka talaga pagkabata. So, yun yung namin, yung grassroots namin. From 7 years old. from the young. Kasi pag nagsimula ka na late, of course, matuto ka sa skills, but the decision making actually, doon mag-differ eh. You know the skill, you know how to control the ball, you know how to kick, but the when, and you know how to do the how, but you don't know when. Kailan mo i-apply yan? So, kailangan niya ng proseso, experience. So, dapat, from bata pa, alam mo na yung technique. Para yung problemahin na lang natin, kapag malaki ka na, yung decision making na, yung tactical side ng football, ng psychological ng football. Kasi iba na yun pag malaki na, pag bata pa, wala ka pa, no fear ka pa. Pag high school na, parang iba na, no? Lalo na may girlfriend, di ba? Ma-change na yung emotion mo. Ano yun? Yan na. So, mas importante, bata pa lang. Like ako, grade 3 pa lang ako, nag-start ng football. Ako pa ang Yun. pansin ko, Sir Kari, yung mga football player, mas ang katawan nila parang mas matatag kaysa sa mga basketball player. No? Yeah, kasi ang football kasi Takbo very ng takbo physical eh. eh. Oo, tama. Lagi tinatamaan yung paan. Iba lang, tigas ng sapatos. If I may ask, Brad, is there any possibility for you to get in touch with the local government officials there? Yung governor dyan, o yung mayor dyan, to sponsor sort of, coordinate with them, magkaroon ng sort of budget para dyan sa sports development dyan sa football. Pwede siguro yun eh. Then, if you want us, the Arangkada, write a letter addressed to the governor, we will do that to assist you. To, iba yung natuturuan kayo dyan, at the same time, may pondo kayo dyan. Ayan, narinig nyo ha. We will write a letter addressed to the governor or yung local officials yun dyan. Pwede po, Brad, no? Yun, actually, yun yung hinihintay namin eh. Na mag-work out na, no? Yung partnership ng LGU. Kailangan yan, Brad. Totoo lang, kailangan yan ng mga kabataan ngayon. Kailangan kabataan yan. Matuturo na, we can easily instill the importance of yung maging matatag ang kabataan. At saka sir, may present lang na maayos. Kasi nga, mahalagang course siyempre, lalo na sa kabataan, di ba? Development ng mga bata. Kaya nga pag nakita yan ng LGUs, walang dahilan para tanggihan kayo. There is no reason for them to refuse yung proposal. Yun nga lang sapatos na ginagamit ng players niya. Uniform. Where can we get that? Baka naman yung mga local officials dyan. O kaya, say, yung mga big corporations dyan na pwede yung request them. Kami, sabi namin makakatulong kami because we on the radio, we can ask them. Baka naman pwede nyo naman pagbigyan ng mga kabataan sa Cebu. Pagbigyan nyo naman sana ng tulong para maging matatag itong mga kabataan natin sa Cebu. Di ba, Brad? Yun. Yes, Brad. Malaking tulong talaga yan, Brad. So hopefully, we are reaching out on our LGU at sa tulong nyo rin, Brad.
Yeah. Hopefully, we We'll got, do that. We'll do that. Just give us the name of your local officials there, so we can also plan it out. Write a letter to them. I-assist kayo dyan. And I like to know anong particular SRB football group or what. So we will easily get in touch with the local government officials na tulungan kayo dyan. Brad. salamat po. Thank you. Thank you also. Malaking bagay ginagawa mo ng mga kabataan dyan. Yeah. Salamat din sa SRB. Yeah. Yeah. Definitely, SRB will be there to assist you, Brad. The SRB Arangkada Group. The AKAP. Kaya nga, tawag na sa amin yan, hindi lang basta Arangkada, kundi AKAP. Akap. No. Yan. Akapin natin yung sports na yan, yung football, soccer, yan. Yeah, we'll do that. But just provide us information so we can do something about it. Actually, sir, kapag ayun napansin ko, no, part ng Europe, talagang hindi na pinapansin ng basketball masyado diyan eh. Yeah, they're on Football, football. di ba? Soccer talaga. Soccer talaga eh. Oo. Pag naglalaro yan, talagang hundreds of thousands ang nanonood eh. Eh, ang Mm. basketball, 10,000 lang, 15,000, di ba? FIBA, no? O, FIFA. FIFA. Oo. Pag naglalaro talaga yan eh, talagang boost din eh. Yes. Yan ang talagang binibigyan ng importansya sa part ng Europe, sa African countries, di ba? Kaya nga dapat baguhin, para sa akin dapat it's about time na baguhin yung mentality ng mga Pilipino. Wala tayong asahan sa basketball. Maring maganda panoorin, di ba? Pero wala, hanggang doon lang tayo. Hanggang Asia lang tayo. Hindi katulad sa football, may pag-asa tayong maging top 10 sa buong mundo. Yeah. Totoo naman. Totoo yan. Pero if I have to crack a joke, nagamit kasi yung word na soccer. Maraming soccer kasi dito sa Soccer. Oo. Anong spelling nun, sir? Ba yan? Ay, ba yun yung Soccer. na-twist yung spelling. Just to crack Hindi, a joke. hindi. Mamaya may patatamaan si Sir Kari sa mga soccer. Another point is yung sipa. Naku, kailangan matuto yung mga kabataan ngayon. Sipain yung mga walang hiyang mga nasa gobyerno na masasama. Sige. Mamaya. Napapangiti na Yeah. si Brad Junjun eh. Oo. Sige, baka may gusto kang panawagan sa iyong pagkakataon. Shout out po. Yeah, shoutout na rin. Oh, Shoutout kumentihan ka. Go Shout ahead. out po shout out po sa SRB Metro Cebu Council, no, with President Buntuyan. Shout out to SRB Kay Lambda chapter. Actually, I am the GC, the Yeah. Grand Chancellor of Kay Lambda chapter. Okay? And to all teachers, my fellow teachers sa St. John Bosco, Kutkot National High School. So, hopefully, no, para din to sa ating mga mag-aaral, no, sa mga estudyante natin. Oh, bakit hindi mo naman, Brad, pati yung Cebu, yung mga dito sa part ng inaabot na sa radyo, nasa radyo tayo, hindi lang tayo sa YouTube at Facebook. Pati sa radyo natin. Batiin mo sa radyo yung mga nakikinig na mga Cebuano. Sabihin Yung mo, mga taga Cebu, yung mga yung mga football lovers ng Cebu, no? So support kayo dito at of course sa lahat ng mga Bosconians, no? Kasi lahat ng mga Bosconians mahilig maglaro yun ng football. Pwede kayo lumapit doon. Meron akong kilalang kandidato. Taga Don Bosco. Doon siya ng-SRB. Oo. Kaya pero yung pangalan nyo, binigay ko sa inyo. Yun yung kumakandida ng senador. Kaya siya sabi ko, kahit isa tayo, para tulungan natin itong mga ito, natin sa mga kandidato. Siya, ibigay ko sa inyo, yan kandidato. Pero siya, sa akin, number 7 siya. Nakalat sa mga Taga Don Bosco yan. Mahilig sa Brad Otol. Sige, Brad. Thank you, Brad. Maraming salamat for your time. Ito naman yung mga kasama ko, si Brad Fritz. Pagpalitain mo. Go ahead, Brad. Shoutout po pala sa mga friend ko sa City Danao and also sa Don Bosco Liloan and sa Don Bosco Football Community and Don Bosco
parents, especially, and at saka sa family ko na support Oo. sa akin na pumasok dito sa SRB. At Sabihin mo, yun lang po. sabihin nyo sa mga, yung ginigreet nyo, sabihin nyo, mag-subscribe kayo ngayon dito. Di ba? So we are inviting all, no? Oh, yes, oh. Yung nasira namin sa Messenger. Okay? Oh, Subscribe yung kayo girlfriend mo, sa hindi mo babatiin. DWBL. Doon, nasa na namin yung ano eh. Okay. Yung link. Ikaw, Brad. Okay. Next, Brad. So, Brad. Ako pala si Brad Carlo. Shout out pala sa aking pamilya sa sa mga friends ko sa mga City Danao. Yun lang po. Yeah. Thank you. Sige, at mag-subscribe ko. Sabihin mo, mag-subscribe para makita nyo itong pinalalabas natin dito every Saturday. Okay po. Okay. Yeah. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat ha. At magkita-kita ulit tayo. Mag-subscribe kayo. Don't forget. Mag-subscribe Yes, kayo. Brad. Arangkada. Okay. I will see you again. Thank you, Brad. Okay. You know, actually, Brad, yun football. Yung football parang ano yun eh. Parang golf yun. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarap ang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palagi may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Magkatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Isa lang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito ang unyaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming dinaw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. So, paano yan? Yeah. Hindi ba pwede i-unpad si So, Chris? paano natin? Yeah. Paano? How do you go with the phone touch? Yeah. By the way, Ronnie, paano ba nga natin, Ronnie? Sige, salita lang, sir. Ayan, si Chris na Kaya sa nga. Iyaan doon. Phone patch, papasok. Ganun na lang. Naka-open tayo ngayon. Yeah. Oh, interview. Okay, sir. Yeah, Ayan. si Chris daw ata, nandyan. Si Chris Cruz, CM22. Oo, I've requested that if I could possibly talk to you over the phone. O phone na lang tayo. Oo. Pero mas maganda siguro, anything you want to say about your batch, about SRB and, everything about you, Brad, Chris. Can you say something? Oh, yeah. Oo nga pala. Last Sunday. Ayan na. I'm so proud of them. Nabuo kami, maraming nag-attend, surprisingly, and ang venue talaga buongga. So, congratulations again also to everybody for coming in. Yeah, thank you very much, Chris. Alam mo, naka phone patch ka sa amin ngayon at naririnig ka ng
dito sa DWBL. Sorry, I cannot go up, nandito lang ako sa baba eh. Naabutan ka ng 3 to 4. Yes, Oo. patay na yung elevator So ngayon. anyway, Oo. I have a bottle for you. Where do you want me to leave this? Ah, Dito lang sa guard, no? Iwan ko na lang. Sige, sabihin na lang natin sa Ah? guard. Sabihin na lang sa Sige. guard. I'll do Pero- that. Okay. pero Yeah, Chris, we hindi ka matapos. Yeah, We hindi pa will be tapos. asking some questions pa. When are you leaving for going back to States? This Wednesday. This Wednesday na. Oh my Oo, God, oo. Delia. So, talagang palang... Pero anyway, you will be coming back after a while? After, Yeah, of course. Oo naman. Next year, I Oo. think next year. Will that be next Oo year? naman. Yep. Yeah, okay. Ganyan talaga. Retired na eh. Oh, Yes. Di ba, pag-retire mo, ako nga Welcome to the nag-retire. club. You will, we will see you again next year. But the thing there is, what's important is, para may ayos natin. There are lots of questions that I like to ask you. Pero the thing there is, medyo... I can't hardly hear you. Nandito, maingay dito eh. Yeah. Lakas ng konti. Sige, lalakasan ko ng konti. Medyo lalakasan ko. Dapat sana, kung napaaga-aga ka, maraming question naka-line up sa iyo eh. Dahil maraming gustong makakilala sa iyo. May hinang reception, di ko marinig. Yun nga. Ikaw na lang muna. Hindi, kuya, you can talk here. Tapos, lapit sa mic. Yung speaker na siya. Yeah, I have to go. Yeah, go ahead. I have to go, sabi ko. Yeah, okay. Hintay yung ano ko sa Shangri-La. Yeah, okay. Sige. Yeah, We'll get in touch with you later. Ako nagda-lunch. Sobra. I will take Yeah. we'll take time with you. I'll talk to Thank you, thank you. Yeah, okay. I'll see you. Thank you for having me. Yeah, okay, Chris. Iwan ko Okay. yung alak, yung alak. Yeah. Dito sa guard. Sa baba. Yeah, okay. Thank you. Anong name ng Yeah. guard? Anong name ng guard? Anong name ng guard? Ano yung name ng guard? Sige, di bali, may din naman. Okay, anyway, yun na nga. Si CM, ano yan ha? CM22 yun. 22, yan, si Chris CM22. Kasi may mga kasama niya yung anak niya ata. Yes, Kaya hindi siya na-late siya. Kaya sabi ko nga sa kanya, 3 to 4 nandito dapat dahil we would like to ask you some questions about your, what you've learned being a charter member 22. Mhm. Maraming gusto niyang sabihin eh. Pero yun nga Kaso, lang. na-tsempuhan siya na once a year inaayos ng itong tower ng Paragon, Yeah. yung elevator. No. Dahil dyan, hindi gagana yan ng 3 to 4. Kaya nga tayo, ang ganda sa atin, tiniming habang nasa studio, nasa booth tayo, inaayos yung elevator. Paglabas natin, okay na. Kaya wala, hindi natin nararanasan yung hirap. Oo. Ganyan kalakas si Sir Dan para sa ni-request niya. Anyway, to add on, si Brad Chris kasi, he's not only chartered member ng SRB sa Alpha Delta, but he was also the past interim president ng National Council. I was ganun ba? Totoo. Yeah. Siya nag-organize nung national convention natin that was held in Laguna. Star Lake in Laguna. San Pablo. San Pablo. Oho. San Pablo Laguna. Laguna. Yes. I was there. I was invited there. Oho. The thing We were there is, together, kuya. ang importante lang kasi dyan next time when we talk to you, there are lots of things about Chris Maraming si Chris talaga. Maraming achievements yan na station siya sa base siya talaga actually sa New York, sa East Coast siya. Yeah. Nagtrabaho pa siya. Kumbaga counterpart ng LTO nandun siya. Ganun ba? Yeah. Kaya, He's wrestling between two jobs. Masipag yan si Chris Bata pa siya when he went to States Mhm. Kaya yung sabi ko nga, si Chris ibang klase. Straightforward yan, pero napakabait niyan. hindi, at saka sabi din ni Ako, I can sabi attest to ng that. ating producer na si Brad Jojo Kiawit, kahit sa Amerika, talagang Kilala siya Oo, sa tsaka parang talagang ginagawa niyang maging active yung mga kapatiran doon, mga SRB doon. Kaya nga tuwing may mga event sila, lagi nandun si Brad Chris. Yeah, thank you very much, Chris. Thank you. At we will see you tonight. I'll see you tonight. I'll talk to you. Sana and we will arrange again. If you could come back next year,
then we'll interview again. Make an interview. Oh, by that time, ayos na yung elevator. Anytime pwede kang Si- pumunta you know, rito sa Tsaka hindi, tsaka next year baka he might be around sa anniversary ng Arangkada. Ayan, yes, February 10. oo. I February think, 10. yeah, oo. February 10. Oh. I think I have to Yeah. mention this. Sige, Yeah. sige. Go ahead, go ahead. Shoutout lang kay Sis Ana Pineda. Napineda. Kasama natin last night. Yeah, last night. Oh, No. yeah. She's the advisor right now of You have to understand. Manda AA. Si Ana is a beautiful lady. Yeah. Ganda Teka yan. muna, So, magaling singer. Yeah. Manda AA, ano yung Tiger? Parang yung nakikita ko may Tiger Yeah. yun eh. Anong, Putsa nga pala, I think I have to say this eh. So, ang pinipigilan kasi ako ni Hello, Brad, ano eh. batay ko muna. Hello, William San. Yeah, hello William. Hello, Si Fred, William, nakikinig San. si William. I'm sorry, William, at medyo marami kang kakilala Hindi siya sa kaya Mandaluyong. sinabi. Yan ang gusto niyang inaantabayan niyang topic. Hindi, si William, sasabihin ko nga si William. Si William kasi magaling maningil yan. Yes. Magaling magpautang. Oo. Kailan Anyway. kami pwede pumunta sa inyo? Sa Ang Macau. alam mo, William, I might as well tell you this. Something happened sa Mandaluyong. Alam mo, may problema na tayo sa Laguna eh. Mhm. Inaayos siya nga ni Aye, ni Yeah, President Aye, ang Laguna ngayon. Ha? And then they would like to have a convention. General Assembly General is Assembly. coming December. December, yes. Inaayos siya. Ngayon, may narinig ako. Yung ugong na naman. May ugong na naman daw ata sa Mandaluyong. Alam nyo, you have to understand, pag kayo nagkagulo sa Mandaluyong, masisira yung number 7 kong kandidato. Oo, yes. Number 7 kong kandidato, si pangalan nun? Nakalimutan ko. Yun. Dapat yun. Alamin nyo yun. Sa dulo ng dila ko. Alam nyo. Kanina sabi, banggit ka ng banggit eh. Ganun ba? Kailangan talaga, huwag kayong magkagulo dyan. Magkaisa kayo dyan. Hindi Yes, kayo, hindi matutulungan yung kandidato nyo dyan. At yung kandidato nyo ang alam ko apakalayo pa. Number 14 pa ata siya ngayon. Number 14 yan. Kailangan ibaba nyo yan. Gawin yung number 7. Para kampi tayo. Pag hindi, wala mangyayari sa atin. Pag-asa natin yan, baka maging senador yan. Tama. Malaking tulong sa atin yan. Although ang nilalapitan yung kabila. Pero ang sa akin, yung kabilang kinalapitan niya, peke. Ako, hindi ako tatakot sa sabihin ko na peke yun. Huwag kayong magpapaniwala doon. Siya lang. Pero yung mga member niya, bumalik na kayo sa amin. Yes. You have to come back and we have to unite this organization as a United one we stand. SRB Yes. because we will be having an election. Biro niyo yan. Hindi lang election ng SRB, kundi election ng national, local. No, dapat magkaisa tayo kung sino iboboto natin. Yung 6, sinasabi ko, 6 lang, 12 yan eh. 6 lang dapat iboto natin para sa atin. Bahala na kayo kung sinong iba. Basta yung number 7, akin yun. Yes. Nalakas sa akin Kaya lang number 7 siya. Si Tiger. So malayo siya, number 14 eh. Totoo yun. Oo, sa survey Sa survey, number 14 siya. At medyo, alam mo kagabi, kasama-sama natin si Ana. Ana Yes, was with us last night. Ana Pineda. Si Ana Pineda. Isa pa lang alumni Advisor. advisor. Good, ha? Advisor. Oo. Ang alam ko dyan kasi, si Polly. Si Polly ganun. Polly was there Polly was last there night. last night. Interesado ko si pag Polly. narinig ko yan si Brad Polly. Sige, Si sir. Ano Polly, alam mo si Polly, tinausap si Polly. Marami ko na Polly, I might as well tell you. Alam mo, kayang-kaya mong ayusin yan. Yan, dahil isa ka ata sa pinakikinga sa Mandaluyong. Hindi sa loob, sa labas. Oo. Kaya nga, ayusin mo yan, Polly. Ang alam ko rin, malakas ka. Hindi malakas kundi malapit ka dun sa kumakandidatong senador. Second is yung, kalimutan ko isang brad yung barkada raw ata ni Polly yun pero close na close. Pero ayokong nakalimutan ang pangalan. Alam mo Pero pag si medyo. Polly, Baka sir alam ni Brad hindi, Dominic. Yung kaibigan ni natisod Brad ako Polly. nakalimutan ko. Nakalimutan mo rin yun. Pero nakita ko yung litrato nyo minsan, nakasama kayo eh. Oo. Sa ko yan nailagay. Anyway, Yung alam ko, Eagle yun eh. yeah. Si Paul Kasama kasi, rin ni William na Eagle. malaki may tutulong sana yan Oo. sa atin. Kasi may
meron silang medical team also working out sa mga Oo. service projects. Pero natin. sa akin, ayusin natin, Polly, at I appeal to you to unite it rather than i-separate yan. Nagkakaproblema na tayo sa Laguna and we were able to handle it because mabait to si Aye, si President Aye. Inaayos niya Aye ngayon. Yes. Magkaisa. Tapos magkakaroon ng problema sa Mandaluyong. May kandidato dyan sa Mandaluyong. Oo. Pag masisira yun, walang gana yun. Dapat nagkakaisa. Ibig sabihin, baka marami magsabi ngayon yan, paano kayo magkakaisa? Kayo mismo nagkakagulo. Huwag ganun. Ayusin niyo yan. I advise you to do that. And of course, si Ana, Ana is advisor pala si Ana ngayon dyan. Yes. Malaking bagay si Ana dyan at magkakaisa-isa sila dyan. Okay. Hindi ko na nakalimutan ko si pangalan ng isa. So, yung Manda AA, si Sana ang advisor. Ano naman yung Tiger? Hindi ba yun? I know, iba. Bagong established daw So, na hindi grupo. doon advisor si Sana? Hindi. Kaya nga, yung Kaya nga nakakaya. ayusin niya. Kasi, Paayos mo yan. Considering na si Ana talagang very sis. Masipag na sis yan. Tapos, yung parang bakit? Napakaganda yung sis na yan. At marami nagkakamali dyan sa sis na yan. Mabait kasi. Patulungin yan. Sis. Super talented pa. Super talented. Kaya nga, yung alumni advisor siya. Wow, ayos yan. Yes. Pagkaisa na natin yung nandyan na magkakahiwalay. Wag. Pagkaisa natin Kasi yan. yun Manda, kilalang kilala na Kilala yan. Well established na yan Saka siya ang rine-recognize talaga na AA sa Mandaluyong. Siya ang pangalan yung organize niya noon. Si Alex. Si Brad Alvin. 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 Dapat ayusin niya. Brad, ayusin niya dahil ayoko muna mag-comment because I haven't seen anything paperwork yan. Because before they organize it, they came to Alpha Delta Nagpaalam sila sa atin. During the induction, Chris was there. Sila Jojo, Kalbo, si Brad Edwin Tupas was there also. That's good. In-assist sa induction. Ayusin na lang natin yan. Magkaisa-isa dyan. Para matulungan nyo yung kandidato number 7. So, ayusin natin yan. Tsaka yung, winnable yun. Tama. Winnable Hindi yung... Hindi, ngayon nakikita ko yung mga malalaking bus, Oo. maliliit na bus, yung e-bus na bago ngayon, e-jeepney. Puro may mga Talagang tarpaulins. nandun yung picture niya Talagang kumbaga bumubuhos All na talaga. Pero nakakalungkot, isang bagay na parang na-ignore niya, yung pa naman ang malagang-malaga. Hindi pa rin niya inaakap. Dapat akapin niya tayo. Pag hindi niya tayo inaakap, baka Roger. buti lang. Yung 14, baka maging Nako, 18 na. 21 pa, di ba? 18, 20. Baka maging 21 na. 7 di ba? Oo. 14 plus 7. Biro mo 7. Ano ba yun? Biro mo nilalakot ko maging number 7 yan. Nahihirapan ako Para bumaba, para pumasok talaga, di ba? Papasok yan, From papasok yan. 14 to 7 talaga. Marunong lang dapat sa mga labit. 6. Dahil pag hindi siya nangalabit, delikado yan. Makakalimutan ko isulat yung number 7. Sige. We have to ask si Ana Pineda, si Sis Ana. Ayusin mo Ana yan. Malaking bagay ka may tutulong mo dyan. Magkaisa yan. Yung isa, yung ayaw makinig yung isa, hiwalayan mo, ilayo mo na. At hindi ko alam ang pangalan, nakalimutan ko. Si Polly lang kilala ko si Polly. Dahil si Polly is there Polly is good. Polly is good talaga. Ayos yan, Polly napangakuan kita kagabi na hindi ako aatake dahil gusto ko magkaisa kayo dyan. Wala magkakasama kayo kagabi. Naimbita rin ako doon kagabi. Buti nandun ako at nakita ko na si Polly. Lumapit naman si kagad si Polly. Magkaisa kayo, Brad. At matulungan nyo yung kandidato nyo dyan sa Mandaluyong para senador.
Kita mo, ligtas sa ligtas ako, walang pangalan sinasabi. Yeah. Kasi number 7 siya sa atin. Oo. Oo. Blind item yun. Okay, so what else are we supposed to discuss here? Ang alam ko, Well, malapit na eleksyon. Since election ang pinag-usapan, Oo. hindi ako lang, no? Siyempre, dahil ngayon, di ba, settled na, he won by a big margin. Talagang sabihin natin yung victory niya talagang masyadong, di ba? You're talking about Stage stage. Trump. Ngayon kasi may lesson na binibigay doon eh. Ang pinakita, ito komentaryo ko lang. Yung pinakita doon sa election na yon, sinuportahan ng kalaban ni Trump yung babae si Harris ng mga superstar, mga si J-Lo, yung mga sikat talaga. Oo. Pero hindi nanalo. Kaya nga mas importante, samantalang si Trump sinuportahan ng mga nagko-komentaryo, si Joe Rogan. Ibig mo sabihin, katulad natin. Ayaw, parang ganun. Ang ito sabi ko, Sir Brad Dominic, Hindi na kukuha sa dapat no? yung mga kandidato ngayon, lalo na yung mga senator, wag niyong gagastos kayo ng impact at sinasabi nga, $1 billion ang ginastos ng kabilang panig ni Harris. Democrat. Democrat. And yet, natalo. Kaya wag na, kung ipebe na, yun ang kokomentaryo na lang ng maayos. Oo. Yan ang pansinin niyo, wag yung endorsement ng mga artista na gagastos kayo, wala din mangyayari. Kasi tayo, sa totoo lang tayo. Yes. Sa totoo lang Kaya, tayo. Iba yung natutulungan natin yung sa pagpananalita natin, maayos. Hindi tayo kinukuha sa katulad ginawa ng Democrat. Ang laki na nagastos sila. 1 billion. Laki na gastos niya. Imagine, no? Yeah. Oo. Grabe. Kasi marami nag-donate kay Harris nung siya di ba yung ng Democratic Party. Kasi una si Biden dahil nga sa yung nangyayari kay Biden, pinalitan na ni Harris. Talaga nabuhayan sila. Talagang bumuo yung mga mayayaman sa Amerika na gusto siyang manalo. Umabot ka ng 1 billion ng collection pero natalo pa rin. Dahil nga yun, yung umasa siya sa mga endorsement ng mga Hollywood stars. Yeah. Kaya nga ang pinaka-lesson doon sa nagko-komentaryo kayo umasa. Kaya ang lapitan nyo, ang tatlong kakaibigan dito. Yes, Ang aka pa. Ayos yan Kaya nga. Advertisement yan. Okay yan. Yeah. Yan ang kinatutuwa ng ating producer, si Brad Jojo Cowit. yung komentaryo ng tatlong... Basta nagkakaisa rin tayo, ha? Huwag yung mga ibang nagkakagulo dyan. Nagkakaisa rin tayo na ang iboboto natin, kung anong sabihin sa atin na ito na atin. Yun iboto natin para mahingian natin ng tulong yung mga yan. 6 yun. 6 ang sinasabi ko. 6 na senador. Ikapito. Yun ang ko. Sasabihin ko na yun pagdating ng pagkakataon. Ay, dadating yun. Tantara, nasa importanteng segment na tayo, ang paborito ni Sir Kari. GMRC. Good manners and right conduct. You know, I was saying, wala pa dumarating. Sabi ko, may dumating nga. Sa akin may dumating na pictures. Pero sabi ko, padamihin niyo muna yan. At ako'y handa ako magregalo. Yeah. Ng mga sa mga I kabataan. think I'll try to do some solicit also. Oo, yeah. Para pang giveaway natin sa Christmas sa mga viewers natin. Oo, yung mga kabataan kasi, Subscriber. Ibang pagkakataon ang maibigay natin sa mga kabataan ngayon na iliwanag sa kanila ang pagrerespeto sa magulang. Lalo na ang Kapaskuhan, di ba? Talagang bagay na bagay sa kanila. Kaya talagang sa panahon na ito, siyempre November, malapit. Ilang araw na lang, pagdiriwan natin yung Kapaskuhan para sa mga bata yan. 39 days na lang natitira, di ba? Oo, kaya nga. Pero by the way, gusto ko ihabol muna sa Sir Kari Brad Dominic, yung request ni Brad Jojo, please magpadala kayo ng mga picture ninyo kasi bubuo tayo ng isang magandang magazine. Huwag niyo sayangin yung ganyang pagkakataon. That will be sa anniversary natin. Oo, gagawa tayo ng isang magandang magazine ng mga council, mga chapter. Padala nyo. Ang tanong kanino papadala? Kay Ja, kay Sis Ja. Yeah, pwede din siguro. Tapos i-send sa sa office ni Kuya. Kaya nga. Para okay, mapulot ni Eunice. Si Eunice. Yes. Binabati ko nga ba si Eunice. At
matulungan mo kami at Oo. maayos lahat ng pangangailangan natin. Malapit na ata Yeah. birthday. December 18, no? December 18. Okay. Conrad Yeah, what Hotel. else? Yung sinasabi ko nga sa good manners and right conduct, medyo ihinto ko muna at pararamihin ko muna yung dapat information what's happening in your place. Pati yung request ko sa mga pari ba? Ah, yes. oo. Yung every 6 o'clock in the evening. Yung Angelus. So, I know dito sa Mount Carmel, they're still following it every Yeah. 6 o'clock, mayroon pa rin. magandang ano yun, malaking tulong yun sa mga magulang Yes. at mga kabataan. Yeah. Minsan kasi hindi ako dayo ng Sunday. Pero 6 o'clock, pag dumaan ako, may mass sila doon. And that's good. That's Parang good. 15 minutes mass lang. I'm not a Catholic, but the thing there is maganda yung practice niya. Yes. Maganda yung Oo. practice yan. Yun yung pwede mo i-replicate yun in anywhere in the Philippines. Yeah. Na may respeto yung mga tao sa relihiyon nila, kung ano man yan. At, Kasi nang nawawala na sa ating bayan ngayon, Oo, yung mga ganun, wala ka na makikita ng ngayon yung mga bata hindi na sa pag-bless, pag-amen, di ba? Alam niyo napapansin ko isang simbahan na talagang okay, Antipolo Church. Nakapaskil sa labas yan. Bawal ang sando, lalo na sa mga babae. Bawal ang sando, okay. bawal ang shorts. Ay, siyempre. They won't naman. allow. Kasi iba Very naman strict sila. sa loob ng simbahan. Yes, kapag, oo. di ba? You're there to pray, Oo, for to sure. worship. Ang hirap ng Ah. Oo. Mahirap. Alam mo, napapatingin tuloy ako kay Dominic. Sir, Pagdating ba't sa si ganyan. Dominic ang napapansin mo pag Magaling si Dominic. chicks ang ginag-usapan? Oo, pagdating sa mga naka-mini skirt. Yan. Yan, alam niya yan. Yeah. Ay, thank you nga pala nung nakaraang Sabado after ng programa. Tinit kami sa isang sikat na mommy house. Sir, di ba? Tinit tayo Oo, dito tinitay ni Dominic. Kaya Oo. talagang ang laki ng ball ng Oo. ni mommy, Oo. tapos yung laki ng siopaw. Oo. Oo. Alam mo, kahit papano pag naamoy mo, Kaya parang wala nga. kang gana. Pero when you taste it, di ba? Kaya Andun yung sikreto, andun yung spirit Oo. Kaya sikat na sikat yan yung Kaya Masuki. sa susunod, Masuki. sa Kaya susunod, Masuki Mommy House. sa susunod, Macau. babalik tayo doon. Milk Sa tea. Macau. Oo. Ah, kay Macau. Brad Oo, sa William mga Tan. kay William Tan yan. Oo. Yung Macau, yan sa may Anonas. Anonas. Oh, maganda. Yung mga kabataan dyan, maraming eskwela dyan eh. May TIP dyan eh. Yeah. Doon kayo pumunta sa Macau. Grabe, minsan yung pila niya, Oo. tumawid na ng Mahaba, Aurora. Magaling yung Macau, masarap eh. Oo. Masarap. Yes. Basta si William mag-isip, magaling. Mhm. Yan sa may Anonas. Sa may Anonas, Macau yun. Macau milk tea. Pero Ah, may binabawal siya ngayon. ano. Bawal umutang. Yun hindi nagbabayad. Yun. Alam mo, William, maningil ka na maningil. Sige. Ano ba? Si Sis Ana Hmm. parinig mo yung boses Hello? dito. Yeah, wait. Ano ba yan? Si ano? Ba, Si maganda Ana yan. Pineda. Oo, si Ana Pineda. Oo. Tsaka si Joy, kagabi. Papaalam na tayo, sir. Yeah. Wala nang gana. Yes, oo. Sige. Unahin ko na. Ako, siyempre, sa ngalan ni Sis Nibia, ni Sis Hanalay, Jackie. Sis Jackie, Sis Sakura. At siyempre, huwag na natin kalimutan, idadagdag natin, Sis Eunice. Lagi. Oh. Yes, si Sis Lagi Eunice. malaking bagay yung tinutulong ni Sis Eunice sa atin. Mhm. Maraming salamat. Siyempre, sa pangalan ng ating producer, Jojo Kiawit pa rin. Oo. Yeah, thank you very much po sa mga nakikinig sa amin. Sana hindi kayo magsawa sa pakikinig sa stasyon natin. DWBL 1242. Kuya? Yeah, definitely I'll be saying, please subscribe. Yes, Oo, subscribe sa Arangkada. Oho, DWBL, lagay 40. natin. 1242. 1242 Radio. sa radio at dito sa YouTube. Yes. Subscribe kayo sa YouTube, makita nyo at malalaman nyo lahat ang pinag-uusapan namin. Yung mga importanteng bagay na makakatulong sa atin sa isa't isa. Maraming salamat po. At ito po si Kari Lasso at nagkakaisa po tayo. Ay, nagkano?
Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarapang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palagi may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito kaunlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming giliw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka.